Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, bigyan natin ng sarili nating opinion itong mangyayaring playoffs, quarterfinals. Ito munang pares ng Ross, Rain or Shine versus NLEX at saka itong Magnolia TNT. Alright? Again, opinion po natin to mga kababayan. Meron po kayong sarili mga opinion, ilagay nyo lang po dyan sa ibaba ng ating video kung ano po ang mga pananaw nyo rito sa dalawang pares ng quarterfinal games natin mga kababayan. Okay, unahin natin itong NLEX and Rain or Shine Elasto Painters. Alright? Ang Rain or Shine, ang laruan kasi niyan, known sila sa takbuhan. Okay? Sa mabibilis na laro, no? Fast break. Okay? Katunayan yan, nakakapagtala sila ng mataas na output. 106.3 points per game. Second in the league na ang kanilang output galing kadalasan sa fast break, no? Sa mabilis na paraan. Okay? Kaya sila nakakapag-produce ng ganyang karaming points, ano, because of their fast break play. Contrast, no? Kontra dito sa NLEX naman na deliberate half court setup ang kanilang laruan. Okay? So ito ay makakakita tayo ng dalawang teams na having very contrasting different types of game or play. Yung isa mabilis ang takbuhan, yung isa naman ay deliberate, no, half court setup palagi, no? Okay? So magandang laban ito mga kababayan, ano? All right. So makikita natin dito sa NLEX, ano, second in 3-point percentage, 36.1%. No? Katunayan na sineset up muna nila yung table, finding the open man para makakuha sila ng open shot, no, from the 3-point area. Okay? Sa field goal percentage naman, 58%, number 3 ang NLEX mga kababayan. Okay? So kailangan yan ng depensahan ng Rain or Shine. Sa kabilang banda naman, kailangan namang mag-keep up sa speed and pace ng Rain or Shine ng NLEX, ano? Okay. Sa nakaraan nilang pagkikita, nanalo NLEX 109.95. Okay? Kailangan matugunan nila itong ginagawa nitong si Cyrus Torres. Maganda ang nilaro niya ni Cyrus Torres noong nakaraang meeting nila, no? 5 out of 6 beyond the arc. Magaling pala to sa tres, ano? Okay? At ito namang si JV Mocon, maganda rin ang inilalaro. Okay? Pwede nilang pambato to si JV Mocon ng NLEX laban dito sa previous team nitong si JV Mocon versus Coach Sieng Giao, ano? Ito kasi si JV Mocon, so I should say, naglalaro ng multiple positions. Pwede niyang depensahan kahit anong posisyon. Okay? So, effective siya sa depensa pagdating sa half-court setup ng NLEX. No? Ang kailangan lang gawin ng NLEX, mga kababayan, para mapigilan nila yung fast break play ng Rain or Shine, is to control the ball. Ibig sabihin, limit nila yung turnover sila, and have also control sa rebounds, specifically offensive rebounds. Kailangan offensive rebound sila para magkaroon sila ng mas marami pang possessions, ano? At hindi mapunta, no? At hindi mapunta yung possession sa kabila sa Rain or Shine para tumakbo sa kabilang court, no? Yan ang dapat iwasan ng NLEX ngayon. Okay? So ang makakagawa, isa sa makakagawa niyan effectively ay si JV Mocon, no? All right. Ngayon, sa fast break naman ng Rain or Shine, naasahan nila dyan yung mga gwardiya nila. Okay? Sa ngayon, mga kababayan, no? Ang mga key players na gumagawa dyan, okay? Santillan,
pwedeng gumawa dyan, ano? You have Andre Karakut, okay? Adrian Nocum, and yung last outing nila ng Rain or Shine sa yung last na laro nila is ano ba yung last na laro ng Rain or Shine? Magnolia ba? Hindi, ano? Ano ba yung last game ng Rain or Shine is Hinebra. Ayun. Nakakalimutan ko tuloy. Hinebra. Okay. Si Anton Asistio talagang pumutok sa tres, ano? So makaka-contribute din siya na malaki, no? Sa point production. Okay? At kamakailan, no? Good news ito sa mga Rain or Shine fans. Ni-reactivate na itong si Chongson at saka ito si Porter na bagong kuha nila. So yung kawalan ni Bo Belga, sayang ano, wala si Bo Belga, mapupunuan na nitong sila Chongson at ni Porter. Okay? Ayan. Wala pa rin si Lemeti, no? Nagka-fracture yata nung nagpa-practice sila, no? So, meron naman pupuno. One man up. Meron step up dito sa Rain or Shine. Luckily, ano? Mas lumalim ang kanilang bench, no? Ayan. So, makakita tayo dito sa series na to, mga kabayan. Abangan natin, ano? Half-court set-up versus takbuhan. Okay? Of course, yung mga constants ng NLEX nandyan. Si Robert Bolick. Okay? Alam naman natin to si Robert Bolick at saka to si JB Mocon magkakampi sa San Beda, no? Kaya makakakita na tayo ng medyo magkakaroon na tayo ng o makakakita na tayo ng good chemistry between them, no? Alright. So punta naman tayo dito sa Magnolia TNT. Etong dalawang ito, both defensive teams. Okay? Magaling sa depensa, mga kabayan. So anong gagawin natin ngayon? Saan tayo kukuha ng diferensya sa kanilang opensa? Ang Magnolia, palagi ang pukpok, palagi ang puntos sa loob. Okay? Lalo na yung pick and roll nila. Okay? Mamaya di-discuss natin yung pick and roll nila, no? Ngayon, ito namang TNT, umaasa madalas. Although meron din silang inside game, umaasa naman sila dito sa 3-point field goals nila, 3-point shooting nila. Okay? So, Magnolia, ang kanilang percentage sa inside points, specifically 2 points, ano? Is 53.4%, number 3 in the league. Okay? At ito namang TNT, yung kanilang 3-point percentage naman, 36.2, number 1 in the league. So, matinding opensahan nito, mga kababayan, ano? Yan. So, Magnolia and TNT. Now, sa kanilang katatapos lang, no? Na game. Kamakailan lang, 88-83, nanalo po ang Magnolia. This was a close game. Okay? So, asahan natin na maganda ang series ito. Another close game will come in the offering para sa atin, ano? At least a game, ano? Pero kung ma-extend ng TNT, at dalawa mapapanood nating magandang laro sa pagitan nitong Magnolia at saka ng TNT. TNT fell into a lot of turnovers that game. Okay? Yun ang naging kanilang Waterloo, kumbaga, no? Kahinaan. Dahil sila nag-a-average lang ng 12.6 per game. 12.6 turnovers per game. Tapos naging 23 turnovers. So, it's a big no-no for Chot Reyes na mag-commit kayo ng napakaraming turnovers. Talaga matatalo kayo dahil napakaraming turnovers yan. Okay? Nag-a-average lang kayo ng 12.6 turnovers per game. Number 2 in the league. Second best. No? Yan. So, kailangan itutukan ng TNT yung kanilang mga turnovers. Okay? Ang pwedeng asahan ng Magnolia sa larong ito o sa mini-series na to, sa Twice to Beat mini-series na to, ay itong si Paul Lee, no? Yung kombinasyon ng guard at saka ng power forward or small forward nila. Paul Lee, Save Lucero, maganda nilalaro nitong batang ito. Pinanonood ko ang napanood ko na tong laro nito. Talagang malaking improvement niya coming from Northport. Na-utilize ng husto nitong si Coach
Chito Victolero, no? Si Save Lucero, napakaganda ng laro. Complement with, dagdagan mo pa ng Ian Sanggalang, ano? Sila usually nagpapalitan dyan, or pwedeng small forward itong si Save Lucero, power forward naman itong si Ian Sanggalang, ano? Katunayan niyan na sila ay palaging loob ang kanilang priority. Bakit? Pick and roll play ang kanilang expertise. You will start the ball with Paul Lee. Okay? Dribble, dribble, dribble. Okay? Tapos, pick. Tapos, depende sa magiging resulta. Dodoblihin mo ba si Paul Lee o iiwanan mo siya at hahabulin yung pinag-switchan nyo ng depensa. Okay? Pagka humabol ka dun sa isa, ay lalamunin ka naman ni Paul Lee. Either titirahan ka ng 3 or 4. 4 nitong si Paul Lee, matindi na rin, ano? Pinapractice niyan. O idadrivean ka sa loob, no? O di kaya pag nagdoble ka naman kay Paul Lee, libre naman yung kung sino man yun, si Sanggalang o si Save Lucero. Yung Save Lucero, magaling gumalaw sa loob, no? Yung mga pihit niya, no? Turn around shot, turn around drive, everything, ano? So, mamili ka. Outside shooting ni Paulie o inside points ni Save Lucero o Ian Sanggalang? Yan ang tanongin nyo kay Chot Reyes. Okay? Okay. So, dito naman sa TNT, nako, bad news mga kababayan. Yung last game ng TNT, okay? Na-injured itong si Calvin Oftana. Hanggang ngayon daw, ang balita, namamaga pa raw. At ang sabi high-grade sprained ankle. Naku, pag high-grade sprained ankle, nagkulay talong, naging violet daw kasi may matindi ang tama, may mga nasira na blood vessels daw. Basta masakit pa rin daw, namamaga pa rin daw ngayon. So, doubtful starter itong si Calvin Oftana sa laro ng TNT sa quarterfinals, laban dito sa Magnolia. So, ang aasahan na lang nila rito siguro, wala na silang Jason Castro, wala na silang Nambatak, wala pa silang Oftana. So, malaki ang aasahan nila dito kay Pugoy, RR Pugoy, at saka kay Jordan Heading. Okay? Eto si Jordan Heading, medyo nangangapa-ngapa pa, 2 games niya, first 2 games. Pero maganda naman ang performance niya so far, Pero mas mailalabas pa niya yung full potential niya sa mga susunod pang mga laro. Kasi bagong salta lang siya, Pero madali namang mag-adjust yan, Pero he's still in the process of adjusting sa sistema ni Coach Chot Reyes. Pero tingnan natin kung mailalabas niya itong tunay na laro niya, yung galing niya sa laro. Okay? Come playoffs, So, ito kasi si Pogoy at saka si Jordan Heading, lalo na to si Jordan Heading, floor spacer ito. Pwede kang tirahan ito off the pick, pwede kang catch and shoot, pwedeng set up. Sigurado yan kay Jordan Heading, pwede siya. Kasi combo guard to Kung di niya magawa ng paraan yung kanyang 3, yung outside shooting niya, pwede naman siyang pumasok sa loob, dribble drive. Okay? Same with Pogoy, ganun din na halos ang laro niyan Yan. Okay? So, kaya lang, hindi natin alam paano susolusyonan ni Coach Chot Reyes itong pagkawala naman ni Calvin Oftana. Okay? Ang laki ng nawalang puntos, point production dito kay Calvin Oftana. Almost 20 points. Okay, then yun sa point production. Saan nila kukunin yun? Di kay RR Pugoy plus Jordan Heading plus the other support of the other players, na magi-step up. Okay? So, yan po ang storya ng Magnolia TNT. Defensive teams, ganyan naman yung score dati, 80 plus lang. Okay? Pagka ganyan kababa ang score, tapos close game, ibig sabihin, depensahan yan, paano na lang, palusutan na lang ng puntos kung sino una makakaalagwa pagdating sa puntusan, mga kababayan. Alright? Yan po ang ating mini opinion, saganang akin, na nakikita na mangyayari dito sa NLEX Ross Magnolia TNT
quarterfinals matchup. Alright? Hanggang dito po muna mga kababayan ang ating opinion vlogs. Okay? Patuloy po niyo suportahan. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Patuloy po ninyo suportahan at panoorin ang ating mga videos. Okay? Dito sa Talking Toshi Sports. Paki-like and follow na rin po ninyo ang ating Facebook page Talking Toshi TV. Sa mga bagong pasok, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Just hit the subscribe button. At okay na po yan. Subscribe na po kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat po at magandang araw po muli sa inyong lahat.